Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di magawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Vicky. Mag-usap tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan, kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre dito rin sa Pilipinas para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng manonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-isa. Hitori Janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Ako si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bye, pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo
na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos naghawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito kasama ko ngayon si Little Princess. Galing po siya sa first day ng school niya after the vacation. Nag-schooling siya today. Ne, do datakyo no gakko. 楽しかったの。何か友達久しぶり会ったでしょ。何するの最初の。いや、でも、どうだったとか言って。それだけ？あとは挨拶の皆さんは？やっほー。それで？暑いね。Yan po siya ngayon. Galing siya sa school at sabi niya, ang trabaho niya lang daw, ayan, umalis na, oh. Konnichiwa lang daw siya ngayon. Anyway, tingnan natin kung magkakaayang pumasok na naman. Medyo... ご飯食べてくるね。kakain mo siya. Kunin mo mo, tete. Tabi chow to, kumaru ka na, tashi. いや、いつ見てる。kasi daw... 見てるから、ママ。
Ganun daw, sabi niya. Mama, miteru kara. Ito. Mama, miteru kara. Nanonood kasi nanay niya. Bawal niyang ubusin tong kending to. Nauubos niya na. Kaya... Masama sinungaling. Bare chow to ya dati. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito naman ang inyong likod, Vicky Osawa. Late po kami pero by next month, we're going to Gambarimas. Alas 12 po ulit babalik kami ng alas 12. And we will come up with some stories na meron na rin po kami. Magkakaroon kami ng new segment tungkol sa mga jokes. Kasi minsan, pag masyado tayong seryoso, di ba? Masyadong seryoso, minsan nawawala na yung smile mo sa mukha, kaya maglalagay po tayo niyan next week. Mag-start na tayo ng mga joke kasi nagbibigay po sa atin ng isa sa team, mag-usap tayo. And some jokes are really funny. Talagang patatawanin naman namin kayo. Hindi lang laging seryoso, hindi lang laging problema, hindi lang mga kung ano nangyayari. Yan po ang ating masay for next week. Abangan nyo po ang aming mga joke na segment. Ngayon po na kanina, napadala na ako ng aking super sister ng isang balita na para sa akin po, tama ba? Pero okay lang siguro. Pero minsan, napaka-complicated kasi po may bagong rules ang immigration na naman sa Pilipinas. Let's say, inimbitahan ka, may sponsor ka sa Japan. All the documents na pagpapatibay na kayo ay may relasyon, dadalhin nyo na po ang mga PSA birth certificate. Na halimbawa, kapatid mo nag-imbita sa'yo, dadalhin nyo na po yan. And dadalhin nyo na po mga iba-ibang documents na talagang yung nag-imbita sa'yo, merong kakayanan na imbitahan ka. Bakit ganun? Anyway, yun po. I-share po namin ang mga rules na bagong inilabas ng immigration ng Pilipinas. At sa mga fiancé visa din, napakarami pong hinihingi sila ngayon. Although, sabi nga para sa safety din natin yan. Dahil kasi kung nababalitaan nyo yung ibang mga workers, di ba? Lalabas silang tourist, yung pala magtatrabaho doon. And then makakuha man sila ng working visa doon, pero nakukulong na sila. Kaya mag-ingat din po tayo kasi isa sa pag-iingat yun, pero minsan sa mga talagang totoo naman talagang babiyahe, totoo namang inimbita ng kapatid, ng magulang o nag-asawa, di ba? Fiancé. Minsan matatrap kayo. Pero sabi, 45 seconds lang daw. Ang hindi, 44 ata, hindi naman ata tatagal. Kasi maraming na-offload, di ba? Maski may visa na-offload pa rin. Kaya be careful about it. Alamin niyong mabuti bago kayo bumiyahe. Start ng Kugatsu ng September. Starting September, new immigration rules in the Philippines. From the Philippines, kaya pagpalabas kayo ng Pilipinas, new immigration rules na naman po. Kaya make sure, even though you have the visa, still, you must have a complete documents of the relationship na nag-imbita sa inyo. At kung wala naman po kayong sarili nyo on your expense, kailangan nyo ng mga pakita na preba talaga. Siguro kailangan nyo ipakita na talagang meron kayo na magtutur lang talaga kayo at babalik kayo ng Pilipinas. Those are the things na medyo complicated ngayon daw na marami nagre-react. Pero for safety na rin yan, isipin natin. Kasi mag-react man tayo, rules is rules. Nandiyan na yan. We cannot be mad at that rules kasi sila yung gumagawa nun. Yes, we can do something to ourselves, but when it comes to government, we have to follow the rules. Although sometimes it's very tiring na, but we really need to follow the rules. As long as we follow the rules, we can get what we want. But if we don't follow the rules, mahirap. Hindi natin makukuha yan. Kaya sundan na lang natin, lalo na sa mga dapat at totoo, mga katotohanan ng babiyahe para sa pamilya, pupunta sa asawa, pupuntahan mo asawa mo dahil kasal kayo, di ba? Yung mga ganyang bagay, alamin nyo po muna bago babiyahe dahil baka ma-offload kayo. Dahil baka pag kulang ang documents, oops, balik. Sayang ang ticket. Ticket dahil mo tayo na, sayang. Kaya yan po ang aking masabi sa opening. At siyempre pa, napakinggan nyo ang kanta na Mag-usap Tayo, composed by Mr. Benny Saturno, kinanta ni Miss Ladin Rojas. At siyempre, ang ating mga besi-besi, walang iba, Direk Dante Brillante Mendoza, Beverly Cayman, Judian Santos, Estela Suarez Jr., at ang ating RIP na solid friend, Miss Jacqueline Jose. Till we meet again, Jane.
Yan po, ito po ang masabi natin every time na tayo bago pumasok sa bagong segment. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Okay po, pasok na po tayo sa segment, ang buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Mainiti ng ulo ng taong hindi nakikita ang katotohanan ng pasensyosong tao. Ikaw ang maghahanap ng trabaho para dumating ang pera. This is the truth of life. Hindi pwedeng huwan tamad. Gambarimasyo people. Kapag nauna ang galit at inis, ang kasunod nito'y pananalita sa kapwa na masakit. Be positive para mas happy ang life. Hindi lang ang social media ang nagpapasikat at nagpapayaman sa atin. Ito ay walang iba kundi ang Panginoon na laging nakapatnubay sa atin. Kapag may tanong ukol sa kung anumang mga bagay na nasagot mo ng mali pala, tao lang po, okay lang yun. Basta huwag mo nang ulitin. Nagtatrabaho tayo para matustusan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya pagbutihan mo para ito'y hindi mawala sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng kita mo at hindi ang kumpanyang pinapasukan mo. Kaya kung paisi-isi ka, alam mo na ang epekto nito. Walang gawa, walang kita. Work from home, online income. Dito nakikita kung ikaw ay totoong tao, naniniwala sa salitang cause and effect. Ito ang better life. Sikat na sa social media at mas sikat pa sa pananaw ng Panginoon. Pagsikat ng araw, dapat pahalagahan mo. Dahil may hangganan ito, baka di mo masilayan pag di mo pinansin. Ang biglaang yaman na galing sa kasamaan ay may dalang saya na panandalian. Ang yaman na pinagpaguran, pinagtiyagaan at lumaban sa katotohanan ay may dalang saya na pagmatagalan. Ang pagtulong sa material na bagay ay may hangganan, pero ang pagmamahal ay wala. Kaya kung tutulong ka, ay lagyan mo ng pagmamahal para mas matagal ka pang makatulong. Huwag kang maghangad ng kapalit sa tinulungan mo. Ang hangarin mo ay sana'y makatulong siya sa iba at hindi lang sa kaniyang sarili. Huwag mong masyadong seryosohin ang buhay, lalo na pag may problema. Dadaan yan ng maayos basta maayos din ang pananaw mo. Everything is just passing by. Be positive. Ipagpalit mo ang iyong sarili ng may katapatan upang makamit mo ang pagmamahal, paggalang, at kaligayahan. Minsan may mga taong kailangang intindihin mo na lang kung bakit umaayaw. Kasi tao lang yan, mahina at marupok. Ipagdasal mo na lang sila na tumibay at hindi matakot sa pagsubok ng buhay para hindi palaayaw. Huwag mong sakupin at isipin kung bakit nawala at umayaw ang mga taong gusto mong tulungan. Dahil hindi naman ikaw siya. Pananaw niya yan. So, let it be. Kapag sinakop mo ng sobra ang pagtulong sa kapwa, that's not bad. Pero huwag, kasi baka maubusan ka ng life power at mas di ka makakatulong. Kung iniisip nila na mabait ka at matulungin, hindi sila mawawala sa oras na kailangan mo sila, ngunit hindi makakatulong. Hindi mo kailangang manglimos, basta totoo ka sa Panginoon, sa kapwa, at sa sarili mo. Pagyamanin mo, pagkasyahin ang biyaya na natatanggap mo. Baka magkaroon ng limitasyon ito pag di ka marunong magpahalaga sa grasyang natatanggap mo. Ang buhay parang sugal. Bago mo ilatag ang huling baraha, pinag-iisipan mo muna. Pero kung alam mo nang talo ka na, okay lang. Better luck's next step of life.
Basta huwag mong tutuhaning pumunta sa sugalan. Walang panalo dyan. Sabi ng marami, walang ibang magmamahal sa'yo kundi ang pamilya mo. At minsan, magbibigay din ng sama ng loob sa'yo. Pero, tawa lang. May kasabihan nga, blood is thicker than water. Kahit ano pa, prayer pa rin ang the best dyan. Yan po ang buhay mo hawak mo, ginawa ng inyong lingkod. 1,000 codes po yan. Abangan nyo pa po ang iba. Ay, by next week, medyo papahinganin natin ang 1,000 code. Baka iba po ilagay natin. For the meantime, pasok na po tayo sa mga bali-balita. Magandang tanghali po. Ito naman ang ating mga bali-balita. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. 2,750 pirasong nashi na aanihin na tinangay na magnanakaw sa taniman. Ibaraki, Chuchura City. Ayon sa news na ito, isang taniman ng nashi ang pinasok ng magnanakaw at tinangay nito ang mga bunga na malapit na anihin na umabot sa more than 2,750 piraso. Nagulat na lamang ang farmer na bisitahin niya ulit ang kanyang taniman kahapon ng umaga at nawawala na ang mga bunga ng kanyang pananim. Umabot sa mahigit 30 lapad ang natangay ng mga prutas sa kanya. Ayon sa report ng mga polis, napapadalas ang nakawan ng mga prutas sa nasabing lugar this month at minomonitor nila mabuti ang area sa ngayon. Ang tangke na may 23 Pinoy na saka ay naanod pagkatapos ng maraming pag-atake sa Red Sea. Dubai, isang oil tanker na mga may bandera ng Greece ang naanod sa Red Sea noong Miyerkules matapos ang mga paulit-ulit na pag-atake na nagpasimula sa sunog barko at naging sanhi ng pagkawala ng kuryente ng barko, sinabi ng UK Maritime Agency. Ang Sounion ay unang inatake ng dalawang maliit na bangka at tinamaan ng maraming projectiles, mga 77 nautical miles, 142 km, sa kanluran ng daungang lungsod ng Hodeida ng Yemen noong Miyerkules ng umaga. Sinabi ng Greek Shipping Ministry at ng United Kingdom Maritime Trade Operation. Nagkaroon ng maikling palitan ng maliliit na putok ng armas sa panahon ng insidente. Sinabi ng UKMTO, dinagdag sa isang pag-update sa ibang pagkakataon na ang barko ay ulat sa isang pagpaatake. Nagdulot iyon ng sunog at humantong sa pagkawala ng lakas ng makina at kakayahang magpaniobra ng barko. Walang ulat na pinansala sa 25 tripulante, 2 Ruso at ang iba pang mga Pilipino at isang maritime source ang nagsabi na Reuters na ang barko ay inaasahang makakalayad na umaasa sa sarili nitong paraan. 10 beauty parlor in 4 days pinasok ng magnanakaw. Ayon sa news na ito, 10 magkakahiwalay na beauty parlor sa Saitama Prefecture ang pinasok ng magnanakaw sa loob lamang ng 4 na araw. Base sa report na inilabas ng mga pulis, ang huling na i-report sa mga pulis ay noong August 15 kung saan isang beauty parlor sa Churagashima City ang pinasok ng mga magnanakaw at nagtangay ng mga ito ng bolt at naglalaman ng 22 lapad cash money. Sinisiyasat sa ngayon ng mga pulis kung ito ay kagagawa ng isang grupo lamang at pinaghahanap nila sa ngayon ang mga salarin. Sales ng Donkey umabot ng 2 trillion yen mark for the first time. Ayon sa news na ito, inilabas ng Pan Pacific International Holdings na operator company na sikat na Donkey Store ang kanilang sales sa loob ng isang taon. At ito ay umabot ng more than 2 trillion yen for the first time. Ang main daw ng pagtaas ng benta nila ay ang pagdami ng mga turis na namimili sa store at ang pagtaas din ng benta ng kanilang private brands. Ang kanilang total profit din ay tumaas ng 30.1% compare last year at ito ay nasa mahigit 88.7 billion yen. Minimum wage sa Kanagawa Prefecture magiging 1,162 yen per hour na. Ayon sa news na ito, naglabas na din ng final decision ang nasabi ng prefectural government tungkol sa magiging bagong minimum wage sa lugar nila simula October this year. Napagkasundoan nilang itaas ng 50 yen, sa ngayon ang minimum wage nila ay nasa 1,112 yen lamang. Ito ay tataas ng 50 yen kung kahit magiging 1,162 yen na ito simula October. At Philippines-Singapore nakipagdeal sa Pinoy healthcare workers climate financing.
Ang Pilipinas at Singapore noong Webes ay nilagdaan ng mga kasunduan na magpoprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, lalo na ang mga manggagawa sa pangalagang pangkalusugan, gayon din ang mga kasunduan na magtulungan sa pagpapondo ng klima. Ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan ay ginawa pagkatapos ng bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Singaporean President Tharman Shanmugaratnam sa Palasyo ng Malacanang. Nasa Pilipinas si Shanmugaratnam para sa 3 araw na pagbisita. Sinabi ni Marcos na ang Memorandum of Understanding on the Recruitment of Filipino Healthcare Workers ay magtitiyak na magkakaroon ng balanse sa pagitan ng pangangailangan ng healthcare sector ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ng MOU na ito, ipinahayag namin ang aming pagtitiwala sa legal at judicial system ng Singapore na magtitiyak na ang mga karapatang, kapakanan at kapakanan ng ating mga kababayang OFW ay mapoprotektahan sa kanilang pagpupursige sa kanilang karera sa Singapore, Marcos said. Binanggot din niya ang paglagda sa Memorandum of Understanding for Collaboration on Carbon Credits under Article 6 of the Paris Agreement sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at ng Ministry of Trade and Industry ng Republic of Singapore. At Vietnamese na lalaki na tagpuang patay na lumulutang sa dagat, Hokkaido, Otaru City. Ayon sa news na ito, isang Vietnamese na lalaki aged 27 years old ang natagpuang patay at lumulutang sa dagat sa nasabing lugar noong August 14 ganap ng 9:30 a.m. Kasamang ilang niyang mga kaibigan, ang lalaki ay pumunta sa dagat upang lumangay noong August 11, subalit ito ay biglang nawala sa kanilang paningin at hindi na nakita. Sinubukan siyang hanapin, subalit hindi din nakita ng mga rescuer. At noong August 15 ay may nakakitang bangkay nito na nakalutang sa dagat mahigit 450 meter ang layo sa pangpang. Na-identify nila ito na ang lalaking nawawala noong August 11. At yan pong huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ng Donkey, umabot ng 2 trillion yen, mark for the first time. Ayon sa news na ito, inilabas ng Pan Pacific International Holdings na operator company na sikat na Donkey Store ng kanilang sales sa loob ng isang taon. At ito ay umabot ng more than 2 trillion yen for the first time. Ang main daw ng pagtaas ng benta nila ay ang pagdami ng mga turis na namimili sa store. At ang pagtaas din ng benta ng kanilang private brands. Ang kanilang total profit din ay tumaas ng 30.1% compare last year. At ito ay nasa mahigit 88.7 billion yen. Minimum wage sa Kanagawa Prefecture magiging 1,162 yen per hour na. Ayon sa news na ito, naglabas na din ng final decision ang nasabi ng prefectural government tungkol sa magiging bagong minimum wage sa lugar nila simula October this year. Napagkasundoan nilang itaas ng 50 yen, sa ngayon ang minimum wage nila ay nasa 1,112 yen lamang. Ito ay tataas ng 50 yen kung kahit magiging 1,162 yen na ito simula October. At yan po ang pangabalita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pinoy huli sa panghihipo sa teenager na kakilala. Ishikawa, Nanao City. Ayon sa news na ito, ng Ishikawa Police ang isang kababayan nating Pinoy, age 47 years old, outsource employee, matapos mapatunayang tinangkan itong pagsamantalahan ng isang babae. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na nangyari ang insidente noong July 6. Pumunta ito sa apartment ng babaeng teenager na kakilala niya at nagpanggap na dinalaw lamang niya ito upang makapasok sa loob. Subalit makalipas ang ilang saglit ay tinangkan niya makaisa sa dalagita. Nagsumbong ang dalagita sa ilang kakilala nito siyang sumama sa kanya upang mag-report sa mga polis. Inamin naman ng kababayan natin ng charge laban sa kanya at sinasabi nitong hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Binin ang programang pagkamamayan para sa mga imigrante ng asawa ng mga mamayan ng US. Los Angeles, California. Si Miguel Aleman, isang 39 taong gulang na dinala sa Estados Unidos mula sa Mexico sa edad na 4 years old, ay kabilang sa daan-daang libong mga imigrante na umaasa na makahanap ng landas sa pagkamamayan sa pamamagitan ng isang bagong programa ng Administrasyong Biden na inilunsad noong Lunes. Ang programa ay isa sa pinakamalaking hakbang ni Democratic President Joe Biden para mabigyan ng legal na katunayan sa pamamatagalang residente ng US na pumasok ng iligal. Dumarating ito ilang buwan bago ang halalan sa November 5 kung saan ginawa ng mga Republican ang iligal na imigrasyon ng isang pangunahing focus. Kung wala ang programa, si Aleman na may 2 maliliit na anak kasama ang kanyang asawang mamayang US at nagtatrabaho bilang driver ng Uber, kailangan lumipat sa Mexico.
posible sa loob ng 1 dekada o mas matagal pa bago payagang bumalik ng legal. Narito ang aking buong pamilya, sabi ni Aleman, isa sa dose-dosenang mga imigrante mula sa Mexico, El Salvador at Pilipinas na nagtipon sa isang sesyon ng impormasyon noong Biyernes sa programa ng inorganisa ng Coalition for Human Immigrant Rights ng Los Angeles. Ang Keeping Families Together ay inihayag noong Hunyo ay magiging bukas sa tinatayang 500,000 mag-asawa na ninirahan sa Estados Unidos nang hindi bababa sa 10 taon mula noong Hunyo 17. Sinabi ng mga opisyal ng Administrasyong Biden, mga 50,000 batang wala pang 21 taong gulang na may magulang na mamamayan sa US. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-uusap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban. Dito kami hindi Ito po ang mga balita. Ayan, sige, salita. Nga kayo, no? Sabi Sugi, ang dami niya kinain. Ayan po ang mga bali-balita tungkol sa Japan, sa mga kababayan natin. Nakakalungkot. Ang inamin niya is yung isang kababayan po natin na hinipo yung isang teenager. Diba? Ang ano niya, hindi niya napigilan ng sarili niya. Ano yun? Byoki? Diba? At saka mga bali-balita ngayon, diba? Pati ba naman nasi ninanakaw na ngayon dito sa Japan? Anyway, yan po ang mga bali-balita natin. At abangan nyo po, everyday meron po kaming balita. Kaya wag na hindi kayo papasok sa FB page na Mag-usap Tayo. Dahil nandyan po ang mga team Mag-usap Tayo. Nagagawa talaga, sinasummarize sila ang mga balita at binabalita po natin. At ina-announce po yan ng ating isa sa team na si Miss Ann. Siya po naglalagay niya, nagsasalita at kami po ang nagpo-post ng mga balibalita. Everyday po may balita kami. I-check nyo lang po kung anong oras lumabas. Dahil kung anong nangyayari sa Japan, hindi natin maintindihan minsan sa Nihongo, tinatagalog po namin yan para sabihin sa inyo. Ngayon po, pasok na tayo sa ating mga commercial. Onegaishimasu. Pachim! Good morning! Ito po ang ating special offer, sinangag ng mani at
problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo. Yan po ang ating mga commercial na mga ating, syempre pa. Ayan, 4 na lang. Wala nang bumibili ata. 4 na lang po siya ng ating langis ng buhay. Onegaishimasu po. Last 4 na po. Hindi na kami gagawa muna nito by next year na siguro. Okay po, mga sakit sa dos ano. Ayan, bumalik na naman ang panggulo. Panggulo ka ba? Hindi. Hay, dozo. Nani? これはバーハイ間違えた。はい、どうぞ。これはラギンブ Langis ng buhay. Langis ng buhay です。 これは肘だっけ？ Sa, これは so, hiji to ka, tuhod to ka. tuhodとか肘とか痛いところに効きます。中には蛇の抜け殻とオイルが入ってます。はい。これは1年に1回しか作られていません。そう。だけど値段は何円だと思いますか？5,000円かな。いえ、1年に1回しか作られてないんですけど、はい。3000円です。500円ですけど。3500円で。3500円です。はい。ね、安いじゃない？安いね。で、見て、人気すぎてあと4個しかない。最後だもんね。うん。これは。ね。最後だよ。皆さんどうぞお願いします。なのでみんな買ってね。あと4個。はい。じゃあ、ピーナッツは？じゃあ次、ピーナッツです。うん。これはスパイシー塩にんにく風味味です。これはね、もうね、マックサプタイルの B ページに売ってる商品といえばの、もうね、もうあれでしょ。はい。もうね、マックサプタイルのね、商品といえばこれでしょ。ね。これはめっちゃ美味しい。はい。これのプレーンはなんかすごい塩が効いててすごい美味しい。で、これのスパイシーはなんて言えばいいんだろう。ピリ辛。子供も食べれる辛さで、こっち買わない方がちょっと甘い。そうだね。アメリカ製だもんね。そう、アメリカの豆使ってます。で、こっちの皮があるやつはちょっと辛い。でもそんな辛くないでしょ。子供も食べれる。はい。ピリ辛です。でも何歳の子供もね食べられるとかあるから。だって5歳でも食べれてるの。そうだ、5歳だったらね豆。はい。
Oo. Okay na. Ayan. Nota. Yay! Asa yung cover? Nasa cover ba? Cover ba? Cover ba? Cover ba? Ata. Thank you. Yeah, I also susume. なんて言ってたっけ？ Hai. はい。スタート。スタート、ピエプチュ。で、最初から？Minasan, ito po yung aming Netflix, Super Netflix. Nakita nyo kanina sa commercial. At ito po ay 100 per sa shade, matawag dyan. Anyway, isang piraso po sa inyo. Pero may special offer po kami. Every 3 piraso for only 2,500 kasama na ang shipment, ang shipping, Yes, ang padala. sir. Naka-letter pack po siya na red pag i-deliver. Hay. 安いはい。 3個で2500円。安いはい。ですね。はい。いや、ありがとうね。だって以前のお小遣いでかも。はい、ろんよんよん。小遣い高いよ。Thank you, EJ. Bye. Bye. Yan po ang ating special offer. At siyempre, nandiyan rin po ang ating mga translation, online airline ticket, mga services. Mili na po kayo ng ticket now kasi by December, magmamahal na po yan. Hanggat tumataas ang dollar, tumataas ang airline ticket po natin. Depende kasi sa dollar, minsan ang ang airplane ticket. Kaya, the earlier, the better. Sabi nga, hanggat maaari, 3 months before, umorder na po kayo ng ticket. So, yan po ang ating masabi at mga translation, nandiyan pa rin po. Minasang onegaishimasu. Ngayon, papasok na tayo sa ating one-on-one interview tungkol po sa iPhone scammer. Onegaishimasu. Magandang tanghali sa iyo, Iha. Ngayon, ang case natin is tungkol sa panloloko ng mga scammer ng iPhone. Tama ba? Opo, pero blinak niya ako sa niya eh. Yung message po namin, dalawa. Bigla na lang po niya blinak niya eh, yung namin dalawa eh. Kaya kat niya po ako, kung hindi po siya scammer, hindi ko po masasabi na talagang scammer po. Pero po, bakit po bigla niya pong blinak yung namin dalawa? So, paano ko siya nakilala ulit? Sa sa yung post niya po sa FB po, na mga items niya po. Tapos, interesado naman po ako sa items niya. So, nag-message po kami yung dalawa. Ano mga item niyang tinitinda? iPhone po. iPhone na? iPhone 6, opo. Tapos yung ko po sana, iPhone 8. Oo, yung in-order mo. Opo. And then, paano mo siya binayaran? Sa bumili. Kasi sabi niya po, bumili daw ako ng Amazon card. Oo, tapos? Bumili pa ako, tapos pinoward ko po sa kanya yung usapan plano na gano'n. Pinoward ko po sa kanya. Oo. Magkano ba? Dalawang lapad po muna kasi sa namin dalawa. Ang hati daw po muna ang babayaran. Tapos pagdating daw po ng items, saka naman po babayaran yung balance po. Magkano ba? Magkano ba ang total? Ang nakaano po sa nila, apat na po na lapad yun, yung nakapost po sa 50. Hindi na interesado naman po. Na-interesado naman po ako kasi isang items po, dalawa. Ay, isang bibili ka ng 2 items daw po, may libre pong isa. Kasi po, bali 3 po items. Oo nga, ma-attract ka nga. Okay. Opo. Tapos? So, nag-mail na po kami dalawa na bumili daw ako ng card kung interesado daw po ako. Yun, hinihintay ko rin po yung bigay ng sister-in-law ko kasi nagpanggit na rin po ako sa kanya kasi talakdaran lang po ako dito eh. Hindi pa ako makapitamin. Ako, sister-in-law ko po. Andiyan ka as tourist o hindi? Tourist po. Oo, nag-interest ka. Hindi na po ako nakauwi eh. Pero extend. Okay, oo. Tapos, ibig sabihin, ano pangalan nung naloko sa inyo? Legit iPhone
Yung pinadala niyo po sa amin, ano yung company name? Opo. Oo. Grabe, no? Nakaka-attract kasi. Buy 2, take 1. Opo. May idea, ano lang po naman para sa akin po, hindi ko naman po kailangan yun. Lang baka may mabiktima pa. Opo, nag-ano lang po ako sa iyo kasi para po hindi na mabiktima pa yung iba. Okay naman po sa akin hindi makapalit yung pera. Sa akin lang po, yung iba po pang kababayan po na mabili ka, mabibit po po. Hindi naman po na yung hinahabol ko po kasi ano lang naman yan eh. Ang sa akin lang po ma'am na hindi na po siya makabiktima po. Kaya nag-mail po ako sa inyo na kayo po ang pwede pong makabayan po natin. Oo, maraming salamat. Actually, hulog ka bali ng 2 lapad, walang dumating kahit ano. Opo, bali po ano po ma'am, bali 5 pong lapad ang napadala ko kasi 2 pong ano eh. 2 pong lapad, tapos mayroon pa pang 5,000 yen po na ano daw po yung insurance daw po. Tapos yung another 5,000 po. Yung ano daw po ito, yung sa pagpadala po. Takyubin. Opo, takyubin po. Ito, bali po ang total po, 5 lapad po, 2 beses po kami napagpadala ng 2 lapad, tapos isa pong bali lamang lapad po lahat. Ito po. Grabe. Sabi mo na lang. Pero okay lang po yun ma'am, ang sa akin na po, kaya hindi ko na kailangan iyan sa pulis. Ang lang po na yung po yung kababayan po natin na hindi na po ma-post it up po. Oo. So anong message mo sa mga kababayan natin? Anong masasabi? Yun po, sa nangyari po sa akin ma'am, wag po muna magbiniwala basta-basta po. Siguro, may kilala ka lang na biktima niya o wala pa? Iba pa? Wala pa po eh. Isa ka pala. Kasi kilala naman po kasi ako kasi dito po sa Japan. Kala natin na natotoo ka dyan. Ngayon hindi na iba na ang Japan. Yan po ang nangyari sa kanya. And she's very nice kasi gusto niya lang pong i-share sa atin na wag tayong basta matatakaw sa mga buy 2, take 1 daw. Siyempre, tapos magbabayad ka lang ng ganito. Alam naman natin ang iPhone, napakamahal, di ba? Tapos ayun, may darating nga sa kanyang isa. After nung wala nang dumating, dahil may ads on na naman siyang binayaran, pero wala nang dumating. Kaya yan po, mag-ingat kayo. Siguro meron din pong legit, pero make sure. Huwag kayong basta magbabayad po. Siguraduhin nyo munang padala na lang muna dito o kaya magbayad kayo talaga sa under ng mga post office account, mga Resona Ginko account, yung mga ganyang bangkong legit. Doon nyo po bayaran. Huwag yung mga ngayon, mga convenience store. Dahil anytime nakakagawa po sila ng resibo na may QR code na babayaran nyo doon sa mga convenience store. Mag-ingat po kayo. Like po yung isang live natin nung isang linggo, meron pong isang fake bills na dumating. Kasi dito po, ang electric bills, pag magbabayad ka ng electric bill, nakalagay po kung kailang anong buwan to anong buwan ito na babayaran mo. At kung saan ang address mo. Kung lumipat ka man ngayon, nakalagay saang bill ito, bakit ka nagkaroon ng ganitong bayarin. It's because yung dati mong tiniran, meron ka palang naiwang bill. Pero kung walang address, walang reading na kung ilang reading yon, tapos walang nakalagay kundi yung just pay sa convenience store. No. Wag po. Kung halimbawa electric bills yan, tawagan nyo ang TEPCO o kaya kung anong naka-sign up kayong electric bills. Kung halimbawa po yan, yung sa gas, tawagan nyo po yung gas yan kung talagang magbabayad kayo ng bills para sigurado. Marami pong gumagawa ngayon ng mga fake na bills na tayo naman hindi natin nababasa kasi, ay naku, bayarin to. Darating sa'yo kulay pink, kulay yellow, parang kailangan magbayad ka na, baka madimanda ka, di ba? Tatakot tayo mga gaijin. Huwag muna po. Itanong nyo po mismo. Sinabi ko ulitin ko po, kung electric bill yan, kung saan kayo naka-sign up na electric bill. Kung gas po yan, kung saan kayo naka-sign up na gas. Tawagan nyo po. At kung ketay naman po yan, pumunta po kayo mismo sa ketay shop kung ano yung ginagamit yung ketay. Kung talaga yan ay bayarin. Para po sigurado kayo. Yan po. Meron din naman legit pero hindi natin masasabi nowadays.
na talagang kumakalat ang scammer at ang data natin kumakalat na yan sa buong mundo. Madali nang makita ang mga data natin, kaya mag-ingat po kayo maglagay basta ng mga passport nyo sa online. Pag pinadala nyo po sa kaibigan nyo, burahin nyo kagad. Sabihin nyo sa kaibigan nyo, burahin kagad. No? Di po kayo maglalagay na may visa na ako sa online. Except dun mismo sa kapatid mo, ito ate, may visa na ako. Don't show it to the world na may visa ka na. Don't show it to the world, may passport ka na. Yung mga data niyan, nakukuha po yan at hindi mo alam, nagagamit na pala ang pangalan mo nasa isa sa scammer na hindi mo alam. Magugulat ka na lang, may kakatok sa'yo. Kaya ingat-ingat lang po. Hindi po dapat tayong matakot, pero mag-ingat po tayo. Yan po ating masabi. Ngayon, papasok na tayo sa mga issue ng ating Little Princess at syempre ang chismis and listen and learn. Onegaishimasu. Magandang umaga po. It's August. Nako, Augusto na. Next month, September na. Malapit na naman ang Pasko. But anyway, andito na po tayo sa ating listen and learn. Pasok po tayo sa unang alamat ng bigas. Noong araw, ang bigas ay hindi kilala dito sa ating bayan. Ang kinakain ng ating mga ninuno ay mga bungang kahoy, gulay, isda, ibon at mga mailap na hayop na kanilang nahuhuli sa kagubatan. Hindi sila marunong magbungkal ng lupa. Hindi rin sila marunong mag-alaga ng hayop. Kapag sa isang araw, kapag sa isang puok na tinitigilan nila, ay wala na silang makuhang isda, gulay, bungang kahoy at mga hayop, ay lumilipat sila sa ibang puok. Maligaya sila sa ganoong pamumuhay, samantalang ang mga lalaki ay nangangahoy o kaya'y namamana ng ibon. Anuman ang pagkain makuha ay pinaghahatian ng lahat. Isang pulutong na mga ngaso ang nakarating. Isang pulutong na mga ngaso ang nakarating sa kabundukan ng Cordillera dahil sa paggabol sa isang baboy damo. Dahil sa matinding pagod, sila ay nagpahinga sa lilim ng isang malaking puno. Mataas na noon ang araw. Nakaramdam na sila ng kaunting pagkagutom. Isang lalaki at babae ang may anyong di pangkaraniwan ang kanilang Isang lalaki at babae ang may anyong di pangkaraniwan ang natanawan nilang papalapit sa kanila. Kinabahan ang mga ngaso. Iyon ay ang mga bathalang naninirahan sa bundok na iyon. At dali-dali silang nagtindig at nagbigay galang sa bagong dating. Natuwa ang mga bathala sa kanilang pagiging mapitagan. Kinamusta sila at tuloy inanyayahan sa piging ng mga bathala. Hindi tumanggi ang mga ngaso at sumunod sila sa mga bathala. Naghanda ng pagkain ang mga alagad ng bathala at sila ay nagsitulog. Isang bathala ang lumapit sa kanila. Kumuha ito ng kaputol na kawayan at tinuhog ang piraso ng mga katay na hayop. Iniligay ito sa ibabaw ng baga. May mga bigas sa kawa sa apoy na utusan ng mga bathala. Ang laman ng kawa ay mapuputing butil at pinagtumpok-tumpok sa mga dahon ng saging sa habag kainan. Sa bawat tumpok ay naglagay ng inihaw na laman ng hayop.
mga gulay at bungang kahoy. Naglagay rin sila ng giyas ng kawayang. Naglagay din sila ng giyas ng kawayang. May lamang malinaw na tubig. Iyon ay alak ng bathala. Nag-atubili ang mga ngaso at sinabing, hindi sila kumakain ng uod. Natawa ang mga bathala. Isang mapuputing butil na inyong nakikita ay hindi uod, kundi kanin o nilutong bigas. Bunga iyon ng halamang damong inalagaan dito. Tinikman nila ang kanin at sila ay nasiyahan. At ang nanghihinan nilang katawan ay biglang lumakas. Pagkatapos ng piging sila ay nagpasalamat at nagpaalam. Nang sila ay papaalis na, ay binigyan sila ng tig-isang sakong palay. Wow! Itinuro ng bathala ang paraan na dapat gawin para ito ay maging bigas at tuloy maisaing. Itinuro din ang pagtatanim. Sumunod naman ang mga tao. Kaya mula noon, sumunod ang mga tao. Kaya mula noon ang bigas ay nakilala na ng ating mga ninuno. Natuto silang magbungkal ng lupa, mag-alaga ng hayop, at magtayo ng mga tahanang palagian. Ibig sabihin ng tirahan. Yan po ang alamat ng bigas. Ito po ang ating pangalawa sa Listen and Learn, Philippine Law, Republic Act 8972, the Solo Parents Welfare Act of the Philippines. Ang RA 8972 ay naglalayong isulong ang kapakanan ng mga solong magulang at kanilang mga anak. Idineklara ng batas ang mga benepisyo para sa mga sambahayan na nag-iisang magulang sa Pilipinas na kinabibilangan ng panlipunang pag-unlad. Nangunguna sa gawaing ito ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, na sinusuportan ng non-government organization. Ang mga partikular na probisyon para sa mga solong magulang upang lumikha ng komprehensibong proteksyon para sa bawat isa. Ang mga individual na nakakatugon sa mga kinakailangan ay maaring makinabang mula sa mga hakbang na ito na makakatulong sa kanila sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay sa pagiging magulang. Itinuturing ng RA 8972 ang mga individual na ito bilang solong magulang at binibigyan sila ng parehong mga karapatan sa ilalim ng Solo Parents Welfare Act. Ang mga pangyayaring kinikilala ng pamahalaan ng Pilipinas ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Kamatayan ng isang asawa, nakulong na asawa, physical o mental na asawa na may karamdaman, de facto separation, nullified marriage. Ang RA 8972 ay nagbibigay sa mga solong magulang ng mga kinakailangang mapagkukunan at suporta upang palakihin ang kanilang mga anak sa kabila ng kanilang natatanging mga kalagayan. Ang mga benepisyong ito ay may iba't ibang anyo, tulad ng mga programa sa pagpapaunlad ng lipunan at ekonomiya ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at mga sesyon ng pagpapayo.
Yan po ang tungkol sa single parents. Pwede nyo pong alamin pa more about this matter sa DSWD. Maraming salamat po. Ito po ang ating for August. Listen and learn. Maraming salamat po.そうそうそう。あそこまで売れたら大したもん。ここはないんだよな。遅いんだよ。遅いんだっけあれ。今なんつった？これが。本当いいベストフレンドだな。もちもちもちもち。もちもち。が美味しい美味しい。拍手で。これやってたよ。何を？うわ、見たくない。見たくない。なんかおかま。カレー臭地獄。カレー臭地獄。洗濯服ばさみないの？最近やってないじゃん。いい女。うわー、綺麗。最高。なんあの顔。いやー、今日見たな、本当にそっくりなの。家族で歩いてたよ。それ戻ったってこと？戻らなかったらどうする？そのまんま、このまんま。そうなってたら、こうなったら学校行ったらどう？これ？お前唇どういたの？そうなんだ。あ、綺麗になったね。あ、綺麗になった。いいわ。ロロそういう顔が好きなんだよ。あ、いいね。あ、かわいいような、そうでないような、どっちでしょう。なんだって。もちもちもちもちもちもちもちもち。もうそれ絶対ウケる。絶対ウケるそれ。俺テレビマライアじゃなくて誰かの真似、ひげが生えてて。誰だあれ。もりもりもりもりする人。誰だっけあれ。そのさ、あるようでないようであるようなそのお花が可愛いな。いやもうロロと話してるとこんなことばっかりだもんな。本当に。Sorry, I don't know. See you. あ、今日
男の子じゃないの？女の子なの？じゃあ男の子だよ。男の子もやってみて。男の子。はい、今から男です。正面。わかんない。いや、男っぽい言葉使えばいいじゃん。それは無理？女しかできないの？じゃあ宝塚できないよ。宝塚知らないの？いや、もう真似を女の人がして。宝塚はやらなくていい。やらなくていいの？やらない。絶対。それだ無理だもんだって。無理っていうかやりたくない。あれはね。あ、それ。みんな water なの？ジュースなの？いや、みんな泣く。オペレーション？しない？しないか。あ、嘘泣きもできるんだ。いいのいい。ケンちゃんこんなんできない。違う、ケンちゃんも食べないっつう。鼻に入った今。あ、きたー。あれ一応鼻だったの？ついた。今の子こんな。あ、積み木。積み木はあなたでしょ。あなたや。うわ、それかぶって学校行ったらどう？コート。あ、それいいね。あれじゃない？ウェディングのさ。あれ？どこにあるの涙？ないけど。ない？涙出ないよ。出ない人なんだ。そうなの？みんなの目の前で。あ、じゃあトイレも行ったことないんだ。ないの？それトイレってない。よし。明日。年間で20万はないです。Chika Talk for today. Daniel Padilla balik teleserye na. Save the best for last, komento ng netizen matapos lang ba sa teaser ng panibagong teleserye ng actor na si Daniel Padilla. Agad na nag-trending ang teaser ng teleserye na pinagbibidahan ng actor kasama ang ilang pilalang personalidad kagaya niya rin na Richard Gutierrez, Barangay Street, Kyla Estrada, Maris Racal, Anthony Jennings at Ian Veneracion. Kinatawa naman ng mga tagahanga ng 29 years old after revelation. Ito lalo't matagal na hindi gumagawa ng teleserye ang actor. Hindi lang sa kalaman ng lahat, wala pang proyekto tinatanggap ang actor matapos ang hiwalay nila ng kanyang love team at ex-partner na si Catherine Bernardo. It was split na. Palaisipan sa mga netizen kung bakit wala na si Christine Reyes sa 30th birthday celebration ng boyfriend na si Marco Mabao. Wala ring binigay ang actor kung anong dahilan at wala rin ng girlfriend. Naging usap-usapan din ang pag-deactivate ni Christine ng kanyang IG account. Pero may isang source naman na nagsabi na hindi umano hiwalay ang dalawa. Baka raw may tampuhan na. Ink lang daw ang nakakaalam. Ruru at Bianca kasal na. Nag-comment si Michelle D kina Ruru Madrid at Bianca Umani sa kanilang swimming photos na dapat magpasal na ang dalawa, kung saan napunta sa kasal ang combo ng mga fans. May humirit na kasal na raw ang dalawa at nasabi raw ay ang mga taga-lokal na Luzon. May nag-comment naman na only Ink knows at I think they are already married. Of course, saka lang tayo maniwala kapag sinaruro at Bianca na mismo na nag-confirm at wala namang masama kung totoong pasal na sila. Siguro naman, hindi makakabawas sa kanilang popularity kung totoong mag-asawa na nga ang dalawa. Bibigyan pa rin sila ng project ng GMA Network. Si Ruru nga, gagawin ng book 2 ng lolo at kasama sa FFNK na Green Boost. Chika Talk, Marian Rivera puno ng pasasalamat na magwagi bilang Cinemalaya 2024 Best Actress. Nagwagi si Marian Rivera sa 20th Cinemalaya Philippine Independent Film Festival matapos siyang hahirangin bilang isang Best Actress Awardees
para sa kanyang stellar performance bilang Teacher Amy sa Balota. Binahagi ng Kapuso Primetime Queen ang nasabing parahas sa actress na si Gabby Padilla para sa pelikulang Kono Basho. Maria expressed her utmost gratitude to Sinamilaya, GMA Network, and the entire team of Balota during her acceptance speech. Sa kanyang acceptance speech, iniaalay ni Maria Rivera ang kanyang Best Actress Award sa lahat ng guro na matapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng mga tao. Natanggap ni Maria Rivera ang kanyang Best Actress Award bago ang kanyang 48th birthday. Harleen Bautista, humorously quips about dream wedding. Mandadalawang taon na palang anal ang marriage ni Harleen Bautista at Ronnie Sarmenta. Nauna kasi siya church wedding annulment at din yung civil. Pahayag ni Arlene. Kaya naman ang tanong ay kung napag-uusapan na ba nilang kasintahan niya na si Federico Moreno ang tungkol sa kasal. Sagot ni Harleen ay oo, pinag-uusapan lang. Masarap naman pag-uusapan. Ano ba ang dream wedding ni Arlene? Ang dream wedding ko matuloy at tumawa si Harleen. Dream kong matuloy ang wedding. Dahil lantaran ng relasyon, Kaylin at Kobe naging mabenta sa mga show. Excited si Kaylin sa kanilang upcoming project sa Taiwan, kung saan magkasama sila magkatrabaho. Hindi pa tinutukoy ko ang kanilang proyekto ay isang commercial shoot o isang show, pero tiyak na malaking tulong ito sa kanilang karir. Ito pa lamang ang simula ng magandang pagsasama nila sa isang proyekto at tiyak na ang kanilang kilig factor at hatak sa fans ay magdudulot na marami pang magandang oportunidad sa hinaharap. Kobe Alcacid opened up about feeling hurt after her daughter decided to live with boyfriend. Pinahagi ng OPM icon at its Showtime host na si Ogie Alcacid ang kanyang karanasan sa pagharap sa mga emosyonal na hamon ng dumating naman desisyon ng kanyang anak na si Layla Alcacid na umalis at manirahan sa kanyang kasintahan. Ibinigyan ni Ogie na sa una ay nagkikimkim siya na masasakit na damdamin ang magdesisyon si Layla na lumipat sa kanyang boyfriend. Ang musikyor na si Mita Fabi, nakilala rin bilang Curtis Smith, nagpapahayag ito kung gaano kahirap para sa mga magulang na ganap na tanggapin ang mga desisyon ng kanilang mga anak. Kahit na sila ay nasa hustong gulang na, binigyan din ni Ogie na ang tungkulin na isang magulang ay pangunahing gabayan ang kanilang mga anak. Ngunit sa huli, hindi nila makontrol ang kanilang mga desisyon. Si Layla ay anak ni Ogie, mula sa dati nitong kasal sa dating beauty queen na si Michelle Van Ameran. Sa Ogie at ang kanyang kasalukuyang asawa si Regine Velasquez ay mayroon ding anak na nangangalang Nate. Jericho Rosales, inamin na nagde-date na sila ng actress na si Janine Gutierrez. Inamin ng actor na si Jericho Rosales ang hingi sa tunay na ugnayan nila ni Janine Gutierrez. Ito ay kasunod na mag-trending news na magkakamagbutihan na sila na actress. Kung matatandaan, unang lumabas ang balita hingi sa dating rumor ni na Jericho at Janine na maipastan ang dalawa habang papasok sa isang sinema. Nasundan pa ito ng pamamasyal nila sa isang museum. Marami naniniwala na may namumong relasyon kina Jericho at Janine at kulang na lamang umano ay mismo ay kumpirmasyon ng mga ito. Sa panayam ng Philippine Star, inamin ni Jericho na nag-date na sila ng actress. We're getting to know each other. We're dating. Diretsa ang pag-amin na aktor. Bukod dito, hindi na nagbigay na anumang detalye si Jericho hinggil sa nasabing usapin. Yan po ang ating tatlong segment, Listen and Learn. Andyan din po yung Little Princess at eto ang Chismis Chika. Chika Talk. Bigla nyo, di ba, binigay natin alamat ng bigas. Eh ngayon pala sa Saitama, nagkakaubusan ng bigas. Naku, ano nangyari na naman. Kaya nga yung may nagsabi sa akin nung kapatid ko, ang binili niya na lang bigas, yung jasmine rice. Masarap din naman, kaya lang syempre, pag nasanay ka na sa Japanese rice, kaya very good naman, nagpapasalamat ako sa Diyos at bago magkaabusan ng bigas, nakapamili kami, nabili ako ng sister ko ng maraming bigas. At ayun, blessing to blessing, di ba? Bigay-bigay, ganon. Eh, wala raw mabili, meron kami mabili, yung dating 3,000 plus, nagiging 5,000, Diyos ko, di ba? Ang mahal noon, 10 kilo. Although, siguro magandang klaseng bigas yun, but still, alam mo yung budgeting dito sa Japan, kung di ka magbabudget, talagang mauubusan ka. Anyway, yan po at ang mga chismis, kung kinasal na nga ba talaga si Ruro Madrid at si Bianca ba yun?
Alam niyo, nandiyan po kami everyday. Magbukas lang po kayo, pumasok lang kayo sa Mag-usap Tayo o kaya sa YouTube. Andiyan po ang mga chismis natin tungkol sa showbiz at mga bali-balita. Hindi lang po sa Japan, sa ibang bansa rin ng ating mga kababayan. Yan po ay bigay at talagang pinagsama-sama ng team Mag-usap Tayo para maibalita sa inyo araw-araw. Huwag niyo pong kalimutan, everyday yan. Ngayon papasok na tayo kay Miss Suzanne tungkol sa ano na kaya mga question ng ating kababayan. Hello, Miss Suzanne. Yes, Miss Vicky. Hello po. Good afternoon po sa lahat ng ating mga kababayan. Hello. Yes. Kamusta dyan? Ngayon po, medyo makulimlim at kumukulog-kulog. Baka mamaya. Usually po kasi sa gabi, medyo umuulan siya ng konti. Sandali lang naman. Para mapawi lang konting init. Ganun. Yan lamang po. Oo nga, dito nga sabi, ayan, nagkukulimlim. Sabi dito sa Yamanashi, Lunes at Martes, medyo malakas daw ang dating na ulan. Pero ayun, kanina ang init. Ngayon, medyo kumukulimlim baga. Oo. Kaya medyo ingat-ingat lang. Tsaka yung mga bali-balita nga nangyari sa Japan. Ang dami nga mga tourist na nag-cancel ng mga flight. Kaya ang mga hotel medyo lugi-lugi ngayon. Dahil marami rin nag-cancel. Naalala mo yung balita, malakas na lindol, malakas na bagyo. Signal. Although lakas talaga ng bagyo. Kasi yung mga train station, pinasok na Tsaka may mga bahay din na pinasok na ng baha dito sa Japan. Kakalungkot mo. Oo nga Anyway, Miss Suzanne, pasok na tayo sa ating mga question. Anong mga katanungan ng ating kababayan? Yes, para po sa ating unang katanungan, ito po ang kanyang tanong. Ma'am, pwede po ba akong magtanong about sa baby ko? Buntis po kasi ako ngayon. Tapos dito na din ako nanganak. Dito na din ako manganak po sa Japan. SSW1 po ang visa ko. Pero sa partner ko po, wait pa siyang ma-change yung visa niya na SSW1 din. Almost 6 years na kami dito sa Japan, pero live-in lang po kami, di pa po kasal. Actually, ang unang dapat alamin nyo dyan yung kontrata nyo. I think nasagot ko na ito. Yung kontrata nyo po, alamin nyo kung papayag kung saan kayo nag-sign up contract o kung may agent kayo. Di ba? And then another thing is, pag na-approve naman yun, pwede naman kayo magpakasal dito. Tapos yung mga anak, yun ang magiging medyo paano mangyayaring visa ng bata. Pinakamaganda po niyan, alam niyo kung ano, ma'am? Magpunta kayo pareho sa immigration at itanong niyo, pakita niyo ang documents niyo. At sasabihin nila kung anong dapat yung gawin. Kasi ako pagkakalam ko niyan, unang niyo, kung may agent kayo, kausapin niyo yung agent niyo, kung papayag sila. Di ba? Dahil dito ka mga anak Ngayon, pangalawa, pwede rin kayo magtanong sa sa Philippine Embassy, sa Labor Office. Di ba? Kung anong dapat yung gawin. Yan lang po ang aming masabi. Kasi ang mangyayari niyan, anong magiging status ng visa, immigration, pwede nyo itanong yan. Kasi may proper visa naman kayo pareho dito Kasi kung di magiging sagabal yan doon sa kontrata nyo, sa trabaho nyo, tingin ko naman okay. Depende rin sa amo yan. Depende sa amo yan kung ano sasabihin ng amo. Kasi, syempre, pag nanganak ka, mag-aalaga ng bata, mawalan ka ng trabaho, hindi ka pwede magtrabaho. Hindi naman pwedeng pagkapanganak mo, anak, trabaho ka kagad, hindi naman pwedeng sa katawan ng babae. Kaya yan na mga bagay-bagay na dapat mong unang itanong kung papayag ang iyong employer na magiging parang anong tawag doon, yung nanganak, leave, magli-leave ka muna sa trabaho. Anong tawag doon? Maternity leave. Yun, maternity leave. Kasi ang maternity leave dito, para sa aming may mga regular visa, residential visa, meron talagang binibigay ang gobyerno ang hello work pag maternity leave. Ang tanong lang dyan, yung kumpanya nyo, kung anong isasagot sa inyo. Kung papayag ba mag-maternity leave ka. Yan. Kung hindi mo pa rin alam, yan, pumunta kayo sa immigration kasi siguradong yung kumpanya itself, hindi alam magiging visa ng anak nyo. Immigration yan. Pangatlo naman, para malaman nyo pa rin yung ibang karapatan nyo sa labor office na sa Philippine Embassy. Yan, tatlong yan, i-balance mong kausapin at tanungin.
Yun ang magiging para bago ka manganak, at isa kayo, alam niyo na kung anong gagawin na papeles sa mga documents na kakailanganin niyo. Kung magpapakasal kayo, of course, embassy yan. Andyan naman sa internet. Pasok lang kayo sa Philippine Embassy, andun nakalagay kung anong mga kakailanganin niyo pag magpapakasal Pilipino to Pilipino. Ne? Yan po ang aming masasabi. Yes, Mrs. Sen, anong pangalawa natin? Yes, sa pangalawa pong katanungan, Ma'am Vicky, ganito po yun, na-aksidente po ako sa work ko. Absent po ako ng 10 days, mahigit. Tapos po, nung bumalik na ako sa work, sabi ng company ko, ang absent ko po, bayaran po ng labor. Siguro po yun 80% or gamitin ko daw ang yukyo ko. Sa isip ko, sa kaisya, ako na-aksidente. Bakit yukyo ko ang gagamitin ko? Pakitulong po ako kung ano po ang dapat kong gawin at saan po ako pupunta para makuha ko po ang nararapat sa akin. Kasi kaisya po ako na aksidente. Pero ma'am, ang medical expenses po, sinagot naman ng kaisya. Kasi meron kaming Rosay Hoken po. Oh, yun. Yung Rosay Hoken na magbibigay din sa'yo. Ang Rosay Hoken magbibigay sa'yo para yung leave mo na 10 days, babayaran ka nila. Alam ng kaisya yan. Kaya itanong mo sa kanya saang Rosay meron doon sa office nyo, saan malapit yung Rosay, and then kukunin lang sa Rosay, kukunin nila yung company name and then yung number. Bawat Rosay kasi rito, halimbawa itong company to, may numbering yan, meron silang code number ng bawat kumpanya. Kunin mo yun sa kumpanya and then ikaw mismo magtanong sa Rosay. Ngayon, yung UQ, I don't think na dapat nilang ibawas sa UQ mo yun para bayaran ka nila. Kasi doon ka na aksidente. Di ba? Maski nga sa labas, usually, ang Rosay po kasi, to explain, ang Rosay ganito yan. Pag may Rosay po kayo, nagtatrabaho sa isang kumpanya, mula dun sa pinapasukan nyo hanggang sa makauwi kayo sa bahay nyo, na aksidente kayo, nagagamit po ang Rosay. Pagpapasok din, galing kayo sa bahay nyo, hanggang doon sa kumpanya nyo, may nangyari sa inyo, gagamitin nyo po ang Rosay dyan. But, the only problem, kung halimbawa, galing ka sa bahay mo, dumaan ka pa 7-Eleven, medyo maglilihis yan. Baka hindi magamit ang Rosay. Yan. Yun ang kasi dyan, pinagbabasihan na kung halimbawa gusto nyo gamitan Rosay na papasok kayo o pauwi kayo. Yan. At saka siyempre, of course, sa loob ng trabaho, Rosay po ang tawag dyan pag nagtatrabaho tayo. Hindi. Tanong nyo po sa Rosay kung anong dapat gawin. O kaya kung di pa rin kayo maintindihan, pwede rin kayo magtanong po sa Hello Work. Pero Rosay po kasi yan eh. Dahil sa loob ng trabaho kayo na aksidente, sagot nila yan. Although, maski sagot nila yung yung tawag doon, yung hospitalization nyo, papasok din nila yan sa Rosay para bayaran sila. Ganun po yun. Punta po kayo sa Rosay, para sa akin po, pero nasa inyo desisyon, kung paano sabi sa inyo, I'm not very sure, na kung bakit nila gagamitin yun, anong explanation nila, I'm not sure about it, pero I don't think you need to use the UQ for that. Kailangan gamitin mo na lang yan sa Rosay. No? Yung pa akin masasabi, punta lang po kayo sa Rosay, kung saan yung Rosay Gym Show, yung opisina. Kunin nyo lang yung code number ng kumpanya para tingnan nyo kung in-apply yung Rosay nyo o sila na lang nagbayad, hindi na i-apply. Yan po, para ma-double check nyo rin. Kasi pwede po ang company minsan, kami nalang sagot ng wag na natin ipasok sa Rosay. Dahil Mendoxay, ang daming documents ay hinihingi pag nag-Rosay. At may iimbestigahan ng kumpanya. Kung ang aksidente nyo, tungkol sa kami, naputulan kayo, ay imbestigahan talaga po yung kumpanya. Hindi ko alam kung ano aksidente. Usually po, pag nagkaroon ng aksidente ang isang kumpanya, kung lalo na kung matindihan, iniimbestigahan po yan at ayaw gamit. Kaya minsan ang kumpanya, ayaw gamitin ang Rosay. Sila na lang nag-aabaw ng magbayad sa atin. So yes, yun po ang masasabi natin. Ngayon po, anong pangatlo natin, Mrs. Zane? Yes, Miss Vicky, sa ating ikatlong katanungan, ma'am, ang mga kids ko po, 8 and 9 years old. Okay lang po ba mag-travel sila from Japan to Philippines? Japanese passport po. O kasama naman po kayo di ba? Wala daw po. Yung mga kids lang. 8 and 9? Tanong niyo po sa airline niyan kasi ang airline po maski secured. Ang mangyayari po ba niyan, ipapag-guide niyo sa stewardess and then pagdating sa airport, iaabot ng stewardess sa pamilya niyo sa Pinas. Meron pong ganung service ang airline. Sabihin niyo, hindi ka makaka-travel, ipasasakay mo yung dalawang anak mo, and then kausapin yung airline kung anong documents ang ipapasa niyo sa kanila. No? Yung po yun.
airline po ang kakausapin nyo dyan kasi pwede namang i-guide po yan ng stewardess eh. Ipag-guide nyo sa stewardess, and then pagdating sa airport sa Pilipinas, merong pamilya na may pakita ng ID doon sa stewardess, saka ibibigay yung bata. Meron pong ganon. Itanong nyo po. Itanong nyo po, dahil 8 and 9 na yan, medyo malaki na rin naman yan. Itanong nyo po mismo sa bibilan nyo ng ticket. Kung saan po kayo bibili ng ticket, yung airline rules po, meron sila. Pwede po kayong tumawag doon sa airline at alamin. O kaya yung ticket, yung company na bibilan nyo ng ticket po, agent, pwede sila mag-asikaso niyan. Yes, Mrs. So po, Miss Vicky, parang ang alam ko din po, pag ganyang minor, 8 or 9, punta po ng Philippine Embassy, humukuha po ng WEDS, yung wage of exclusion. Kailangan po yun ng mga bata. Baka hanapan po sa Pilipinas yan bago sila lumabas sa immigration. Oo, pwede rin yun. Pwede rin nila i-double check doon. Pero usually, kung hinandle na yan ng stewardess, hindi rin kukunin ng stewardess yan kung walang documents na kakailanganin ng immigration. Yes po. Alam nila yan. Dahil hindi nila mailalabas ng stewardess yan kung hingan yan ng mga documents sa immigration sa Pilipinas. Kaya pinakamaganda first, kung saan kayo bibili ng ticket, tanong nyo. Pangalawa, magtanong pa rin po kayo sa Philippine Embassy para sigurado. Yes. Okay, Miss Jane. Yes po, para sa ating sunod na katanungan, regarding po sa residence card ko, next year po ng February ang due. If ever po hindi ako makapunta ng February, halimbawa po March or April na, makakapag-renew pa rin po ba ako? Makaka-entry pa rin po ba ako ng Japan? Thank you po. Okay. Ganito po yan. Ang pagkakaalam ko po kasi before nagkaroon ng COVID, di ba? Yung mga ma-expire na alien card, pumupunta sa Japan Embassy sa Pilipinas. Pumunta po kayo sa Japan Embassy sa Pilipinas. Tingnan nyo po kung nandun pa rin yung ganun nilang system. Kasi po noon yung hindi makabalik na dito, mag-expire ng alien card, nire-renew na lang ata sa Japan Embassy. Nilalagyan na siya ng parang note or whatever, hindi pa po ako nakakita. Pero marami pong nangyaring ganong case. Pinakamaganda po, kung hindi pa kayo uwi talagang sigurado, pumunta na po kayo ng Japan Embassy. Tanong niyo po, tatanong lang sa inyo, bakit hindi ka uuwi? Ganon. Kasi pag na-expired po ang alien card, minsan dami, hindi pinapapasok dito. At hindi rin kayo makakalabas ng Pilipinas. Dahil yan po ang unang titingnan ng immigration natin at saka ng airline. Kukunin po yung alien card. Pag nakitang expired, magka-problema kayo. Kaya pinakamaganda po niyan, itanong nyo kung anong system ang pwedeng mangyari dahil hindi kayo makakauwi at sabihin nyo yung reason, kung kailangan ipadalito, pwede ba mag-renew ang iba ng iyong pamilya dito sa Japan. Sila magre-renew in your behalf, pero kailangan po kasi ng picture din, Punta na po kayo sa Japan Embassy para masigurado. Yes, Miss Jane. Yes, para sa atin pong huling katanungan, Miss Vicky. Ito po yung karugtong niya anong Monday po. Meron siyang katanungan about dun sa mga anak niya, sa dalawang anak niya. Na una, nasa Kumamoto sila, then nung nag-divorce ng husband, umuwi sila ng Pilipinas, 8 years na sila sa Pilipinas. Hindi po nakabalik na ng Japan. At yung isa po dun is special child po na Japanese passport naman po. Ano tong so yun po ang problema. Yes po. Ano ito karugtong ng kaninang katanungan? Ito po ang karugtong ng katanungan. Mula Pilipinas to, Miss Hussein? Yes po, kasi napa-stay na sila ng Pilipinas po almost 8 years. Hindi na sila nakabalik ng Japan. Okay. Ito po yung continuation ng tanong niya. Kasi tinanong po natin siya nung last Monday din, nabasa natin to. Then sinagot din po siya, may mga tanong po kayo sa kanya. Ito naman po yung sagot niya doon sa mga naitanong po ninyo. Sasagutin ko lang po yung tanong ni Miss Vicky. Opo, nakailang punta na po ako sa Japan Embassy. Ang sabi po sa akin, maghanap daw po ako ng friend na Pinay na mag-i-sponsor sa akin para makabalik kami ng Japan. Kaso wala naman po akong makontak na ng mga friends ko. Ang problema po naming mag-iina, wala po kaming matutuluyan sa Japan. Kaya need ko po ba mag-sponsor. Then, dyan ko na lang daw po asikasuhin sa Japan ang matitirhan namin. About naman po sa anak ko, yung panganay ko po, Philippine passport siya. Kasi dito po siya lumaki. Pero nadala ko naman po siya sa Japan. 2 years lang siya. Then, inuwi ko din po sa Pinas. At hanggang dito na po siya lumaki sa Pinas. Pero nasa Koseki naman po yung dati kong husband. At ang bunso ko naman po, yes po, Japanese passport po siya. Ang gusto po kasi ng anak kong special child na makasama ko din bumalik ng Japan. After 2 years po dito sa Pinas.
Saka po ako nagpunta ng embassy at doon ko po nalaman na need pala po na i-extend ko ng bago mag 1 year sa Pinas. Nawala po kasi sa isip ko dahil akala ko po kapag eduken, okay lang kahit magtagal sa Pinas. Yan po ang sagot ko sa mga tanong, Miss Vicky. Sana po masagot niyo ulit ako kasi po sobra na po ako nai-stress sa mga anak ko dito. Gustong-gusto na po niya makabalik ng Japan. Salamat po. Okay. Ang ano dyan, ang pinaka sa ano dyan, nakikita ko is ganito. Yung isang anak niya na ibig sabihin, Philippine passport, so ano ang visa ng bata? Ano lang, hindi permanent. Siya lang ang permanent. Yes, wala naman po siyang nabanggit, Miss Vicky. Siya ang permanent, di ba? Na-expired lang yung alien card niya. Na-expired yung alien card niya, hindi siya nakabalik dito, kaya hindi na siya matulungan ng Japan Embassy. Yes po. Dahil hindi na COVID, no? So, ang kailangan niya talaga mag-sponsor sa kanya rito, tumulong sa kanya para maibalik yung eduken niya. Yes po. Okay. Ang magagawa lang talaga natin dyan, kumuha siya ng isang kababayan natin na talagang tutulungan siya, sponsoran siya at kilala niya. Kasi minsan, gustuhin ko man suportahan siya. Ang tanong, pagdating dito, saan siya titira? Di ba? Yes po. Yes po. Yan nga po. Anyway, i-private talk niya na lang ako, mag-usap kamo kami. Sige pa. Okay po, Miss Vicky. Kung kailan pwede siya, tapos kausapin ko siya. And then, double check natin kung paano siya makakapasok dito in other way. Kung ano pang meron. Tapos, ipinadala niya ba padala niya yung mga documents niya, kung pa pwede, makita natin. Okay po, sabihin ko po. Okay, yun na lang muna. Yan na lang mga question, Miss Hussein. Yes po, yun po ang ating huling katanungan, Miss Vicky. Okay, thank you so much, Miss Hussein, sa mga kababayan. Yes. Sa mga kababayan po natin, may mga katanungan. Andyan lang po ang FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Basta alam po ng inyong lingkod sagutin. Kung di ko po alam, gumenasay. Honto, hindi po ako makakapag-share ng kahit ano. Kasi po, ang ating nasasabi po ay na-experience din po natin. Hindi po ako lawyer, hindi ako immigration lawyer, hindi ako embassy, hindi ako government. Well, hindi po ako yan. Kundi, gusto ko lang pong makatulong at ma-share sa inyo ang mga kaalaman na nanggaling po din po sa ating mga kababayan na natulungan natin. Yan po ang mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ngayon po, pasok na tayo sa ating quotes of the day. Medyo mahaba po ngayon ang quotes of the day natin. Sandali lang po. Nagawa ko po ito kanina, this morning. At pagkagising ko, pumasok agad sa isip ko, bigay ng Panginoon para sa akin po. Ito po siya, sandali lang. Alam niyo, medyo may internet sa phone ko. Ayaw magbigay masyado. Bakit kaya? Ito po ang ating quotes of the day. Mahaba po siya, hindi lang quotes. Okay. Meron po akong na-post kanina sa aking private messenger niya po, Facebook. Gusto mong much healthier life, stress-free. Kung gusto mong maging healthy ang life and stress-free. Ito po ang mga naisip ko para sa akin po na pinapractice ko pa rin. Hindi pa rin po ganun ka-easy na nagagawa dahil tao lang po tayo. Ito, huwag kang mainis. Isa, huwag kang mabahala. Huwag kang di magtiwala sa sarili mo, sa kapwa-tao mo, lalo na sa Panginoon. Huwag basta huwag basta papasok sa mga pagkakaperahan sa SNS. Lalo na yung, alam niyo ang SNS, ang dami diyang mga nakaka-attract eh. Makakalibre, makakamura, makakautang, di ba? Mabibigyan ka ng pera. Yan mga iyan minsan, hindi naman po lahat. Karamihan na lang sabihin natin ay ang daming scam. So be careful about it. Don't just be, ay naku, oy si Soja tabi chow, hindi mo alam may lason pala. Huwag po tayong matakaw sa mata sa nababasa natin sa SNS. Pag-isipan po nating mabuti yan. Huwag na di magpakumbaba sino pa man ang tama o mali. Huwag mong iparis ang ugali mo o pananaw mo sa kahit kanino pa.
Huwag na di gawin ang naipangako mo. Pag nangako po tayo, gawin natin yan. Kung hindi man po natin magawa yan, tawagan natin yung taong concern. Diba? Huwag manloko, magsinungaling. Ne? To lie and to, anong tawag po ron, to, how do you say it? Kala mo, kata ka na, jen. Once you lie, you don't lie to that person, you lie to yourself. Ingatan po natin yan. Huwag tayong ganyan. Huwag maging makasarili, maging selfish. Alam niyo po, nabasa ko isang beses sa internet, once you turn to be selfish, everything is not gonna be alright. Why? Even in your work, even in your family, once na naging wagamama ka, selfish ka, you only think of yourself, I'm happy now. I don't care kung malaman niya, whatever she knows about me, I don't care. But I'm happy for myself that I lie. No, hindi maganda yan. That's not good. So don't do that. Yan po yung tinatawag kong selfish. Mga selfish na tao, stop it. Huwag di magbayad ng utang. Yan ang importante. Pag may utang tayo, you loan somebody, you better pay first before you spend on your own. Yan, that's very important. Pag may utang po tayo, once you promise somebody that you're going to pay, you pay. Don't worry about yourself. Because God is looking at you and listening to you. Kasi if you loan someone, pay it ahead of time. Don't enjoy yourself first and then you don't pay the loan. That's not nice. Yan po ang isa. Huwag di magbayad ng utang. Kaya maging mabait, maunawain, mapagbigay, masunurin sa utos ng Panginoon. Mga pang-araw-araw na ilan sa alalintunin sa bawat araw na tayo ay nabubuhay. Ito po ay naisip, naisapuso at naisulat and now naipost ko po sa FB page. Simple life, always be positive and be thankful to God above. Yan po ang aking out of the day na napakahaba. Maraming salamat po at siyempre sa team Mag-usap Tayo, kay manager who's always with me. Hindi niya ako iniiwan, whatever comes up, whether it's rain, snowy, or whatever, he's always here with me. I know how busy he is, but he's always with me. And I'm so thankful for that. Honto ni mina, arigatou gozaimashita. May we, and for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye. Arigatou, manager. Kore. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo.
Hmm? Sige. Yun. Kurang. Ay. Yeah.